Paano nga ba turuan ang isang aso kagaya ng Ambul ni Sir or Ma'am Gray Gratian na mag-poop sa labas ng bahay imbis na sa loob ng bahay? Nakakainis, di ba? Pagka hindi marunong mag-poop yung aso ninyo sa labas. Okay, so kung meron kayong garden or meron kayong lawn or area sa labas kung saan nyo gustong turuan mag-poop yung aso ninyo, ganito lang po gawin ninyo. I'll give you some tips in this video. Okay, number one, meron dapat kayong schedule ng pagpapakain. Ngayon kasi kapag panay-panay ang pagkain ng aso ninyo, throughout the day, bibigyan nyo ng treats, bibigyan nyo, lagi may food dyan, kung kailan niya gustong kumain, kakain, wala pong schedule din yung paglabas ng poops niya. Mahihirapan kayo mag-potty training, o yun ang tawag sa pagtuturo kung saan pupupo yung aso niyo. Mahirapan kayo mag-potty training kung wala ring schedule yung pagpapakain, di ba? Pag nangihingi ng pagkain yung aso mo, kumakain kayo, bibigyan mo. Mahirapan kayo magturo sa aso niyo. So, be disciplined yourself, no? Kayo muna disiplinan niyo sa pagpapakain sa aso niyo. If you're feeding SDN, of course, yan ang the best. Kasi pagka yung dog ninyo adult, 1 meal a day lang yan. One time lang magpupoop yan usually during the day. Alam nyo kung kailan. And usually yon nangyayari yon kapag ka feeding time or after feeding time. Okay, so ito, tuturo ko sa inyo. If you have puppies, no, multiple times a day yan. Kagaya ng mga puppies ko na magpo 4 months old dito, si Bjorn tsaka si Laggert, na napapanood nyo siguro sa mga videos ko. 3 times a day yan po pinapakain. Okay? And you only feed according to the feeding guide, no, ng SDN. Ibig sabihin, pag lumampas kasi kayo doon, syempre, pag puno yung tiyan ng aso ninyo, pupup ng pupup yan. Minsan hindi niya makokontrol kasi nga, overfed siya at ilalabas niya kung talagang hindi niya kaya, di ba? Kahit naman tayo, pagka may diarrhea ka o kaya sira yung tiyan mo, kahit saan ka abutan, no, kailangan gawin mo na kasi talabas talaga. Ganun po yung mga dogs. Kaya kung hindi po tama yung schedule niyo, kung hindi po tama yung amount na pinapakain niyo, mahirapan po kayo mag-potty training. So, make it a point na tama. No? Kung papakain niyo man ng SDN or kahit yung SDN 28, sundin niyo po yung feeding guide. Usually 1% lang or up to 3% ng body weight ng aso niyo. Depende sa kung ano yung pangailangan niya. Ngayon, kung nag-soft poop ang aso ninyo, nag-overfeed kayo kapag kay SDN, lalo na, no? If you're feeding your dogs, then iba-iba. Table food kayo. Minsan, yung food na pinapakain ninyo ay hindi, hindi nag-agree yung tiyan ng aso ninyo sa pinakain ninyo, mahirapan kayo magturo sa potty training. Pero kung SDN lang, purely SDN, huwag kayong magdagdag ng kahit anong ingredients or huwag kayong magdagdag ng, alam niyo, iba nagbibigay ng boiled chicken pa, boiled meats kasama ng SDN or nagbibigay pa ng mga vitamins kasama ng SDN. That will cause your dog's poop to change, no? Magkakaroon po ng problema yung dog ninyo dahil mag-over nutrients. So, if you're feeding your dog SDN na the best dog food in the multiverse na yan, yun lang po. Feed him pure and sa tamang amount para po alam ng aso niyo kung kailan magpupoop. Usually nga may tinatawag na gastrointestinal reflex. Ibig sabihin, pag kumain yung aso ninyo, magpupoop na siya pamaya-maya. So, yan, schedulein nyo na. Dalhin nyo na yung aso ninyo doon sa lugar kung saan siya magpupoop. Yung gastrointestinal reflex na yon, kapag kumain siya, kailangan na niya mag-poop, ilalabas na niya kung ano yung extra doon, na-process na ng katawan niya. Kung once a day lang yung aso niya pinapakain, like adults should be fed once a day, Pag SDN ay kompleto na yun, nakuha na niya sa isang kainan. Lahat ng pangangailangan niya. Hindi kagaya kasi ng mga herbivores ang mga aso na mayat-maya kumakain, carnivores once a day lang. Okay, kagaya ng mga dogs natin. Pag puppies nga, multiple times a day, gawin nyo rin strict yung oras, no? After na pinakain ninyo, may gastrointestinal reflex yan, dalhin nyo na doon sa area. Halimbawa, kung may garden kayo sa labas, dalhin nyo na yung aso nyo after the meal or doon nyo na pakainin sa labas. Huwag nyo munang papapasukin hanggat hindi siya dumudumi doon. Okay? Huwag nyo munang papasukin hanggat hindi pa siya ume-echas, ume-ebak, o tumatay doon sa labas. Tapos, pag tumayo siya sa labas, no? I-reward nyo yun. I-exaggerate nyo. Very good. Pati yung expression ninyo. Parang tuwan-tuwa kayong tumatay siya. Totoo yun. Kasi, gagawin ng aso ninyo ang mga bagay na nagkakos sa kanya ng pleasure
kasi na-rewardan siya at hindi niya gagawin yung mga bagay na nag-cause sa kanya ng displeasure. Again, timing is very important, no? Dog training namin sa Manalo Canine, very important talaga ang timing. Yan, very important yan na concept, ano? Pagka umiebak siya sa labas, aba, i-reward nyo na siya, very good, ganyan-ganyan kayo. Ang bait-bait ng aso ko, tumatay siya sa tamang lugar. Pero pagka sa loob siya dumumi, sa loob siya, na aksidente or nag-start pa lang kayo, ay ilabas nyo kagad. Itakbo nyo kagad siya sa labas, tapos parang sobrang displeased kayo. Ay, naku, galit kayo. No? Exaggeration lang yun. Huwag nyo sasaktan yung aso nyo. Exaggerate nyo lang, tapos ilabas nyo. Pagka tinuloy nyo sa labas, i-reward nyo kagad. Bawiin nyo kagad ng reward. Okay? Tapos pagka may ihi siya o may dumi siya sa loob ng bahay, linisin nyo talaga, alisin yung amoy, disinfect ninyo, lagyan nyo ng Zonrox, Clorox, or chlorine, para po wala pong amoy dun sa loob. Kasi yung aso po, nagre-rely yan sa pang-amoy. Kung saan siya nakaamoy ng dumi, yung meron pang bakas doon siya dudumi ng dudumi palagi. Kaya kung doon sa labas siya tumae, kung hindi naman masama sa inyo, hindi naman kayo maapektuhan, mag-iwan lang kayo ng konting bakas doon sa labas. Para every time nilalabas siya, amoy-amoy yun, uy, dito, ito pala yung taihan ko. So, usually, kapag may natural instincts pa yung aso, doon na siya dudumi. Okay? Kasi pag malinis isang lugar, mahiya siya. And kapag inalis nyo nga siya doon, pagka nakita nyo na doon siya pupupo, doon siya wiwiwi, ay magigets niya yan eventually. It might take 2 weeks para sa talagang masasabi niyo na potty trained na yung aso ninyo or alam na niya kung saan siya pupoops, no? And again, timing is key, kaya hanggat hindi pa trained yung aso ninyo magpupo sa tamang lugar, huwag niyo muna siyang hayaan sa loob ng bahay unsupervised. Yan, very important tip yan. Huwag niyo siyang hayaan sa loob ng bahay na makaka-aksidente siya, dudumi siya or ihi siya sa isang lugar na hindi niyo malalaman, hindi niyo siya mahuhuli. Kasi pagka dumumi ng aso ninyo sa isang lugar, hindi niyo na mai-correct yun kung lumampas na ang more than 1 minute. Kasi dapat may correct niyo yung aso niyo ora mismo kung kailan siya gumagawa ng isang bagay na masama or undesirable or hindi niyo gusto. Okay, pagka lumampas na yung ilang seconds, wala na siya dun sa act na pagdumi doon, tapos pinagalitan nyo o kinokorek niyo, hindi na niya alam kung bakit nyo siya pinagagalitan. Hindi na niya alam kung bakit nyo siya hina-hurt ang feelings niya. Kasi tapos na sa kanya yun. Past is past sa mga dogs, alam nyo ba? Diba? Yung ganyan ng mga dogs natin, kaya mahal na mahal natin yung mga yan. Minsan, nagkamali kayo sa kanya, pero nakalimutan niya. Diba? Sana ganyan ang tao. So, ito, yun yung mga points, no? Timing, very important. Consistency, very important. And yung schedule ninyo, disiplina ninyo mismo dun sa dog, no? If you have any other questions, lagyan niyo po sa baba. And if you want to have your dog trained, Manalo Canine is the biggest and the best dog school in the Philippines today. No, we have dog training centers dito sa Benangonan, Rizal. We also have sa Bulacan, Cebu, sa Iloilo and CDO. Pero baka i-close down namin yung sa Isabela namin and yung baka doon sa Iloilo, no, kasi medyo nawalan kami ng mga tao doon na magmamanage. Pero you can have your dog transported here kung kailangan nyo ng dog training. Comment lang po kayo, punta rin kayo sa Facebook kung wala kayo sa Facebook. Mag-message lang po kayo sa amin and we'll be happy to consult, no, kung meron kayong gustong i-consult sa training for free dun sa mga tao namin. Meron kami mga qualified na mga customer care agents, mga ACEs namin na tutulong sa inyo at bibigyan kayo ng advice about dog training at yung courses na pwede sa inyo. Meron din tayong crash course for basic obedience, no, 13,500 yon. Punta kayo sa lounge.metaanimals.org. If hindi pa kayo member, create an account doon. Makikita nyo doon sa products, sa menu sa products, yung iba-ibang mga courses natin. And meron doong chat box, pwede rin kayo makipag-chat doon sa ating mga customer care agents or mga account executive. At assist po namin kayo. We'll be very, very glad to assist you kasi naniniwala ako na kailangan i-bridge yung gap ng tao at saka dogs. I-bridge yung interspecies communication gap niyan kasi iba ang pananaw nila sa mundo, iba ang pananaw natin para mas maging masaya tayo sa pag-aaso at pag-aalaga ng mga pets.